Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday hanggang sa weekend sa mga nagbabalak po mag-travel o kung meron kayong mga outdoor activities, wala naman tayo magiging aberya. Asahan pa rin po ang fair weather conditions or generally maaraw naman po na kalangitan sa malaking bahagi ng ating bansa. May mga areas pa rin talaga pagsapit po ng hapon hanggang gabi na nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Kung dito sa Luzon, madalas ang mga ulan pa rin sa may Cordillera region, lalo na sa may Abra and Benguet. Ganyan din sa may parteng Ilocos region, sa may La Union, sa may certain areas po ng Pangasinan, at sa Cagayan Valley, sa may Western Cagayan and Western Isabela. May chance na po ng mga 1 to 2 hours na mga pag-ulan at mga thunderstorms sa hapon. Sa temperatura naman po for Metro Manila, posibleng umakyat pa rin sa 35 degrees, maalinsangan po ito. So make sure na tayo ay hydrated po, no? At kung lalabas tayo ng bahay, meron tayong proteksyon na payong or sombrero or even shades at pamaypay, makakatulong po yan para iwas pagkahilo. Habang dito sa may Baguio City, mula 16 hanggang 24 degrees ang temperatura. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ideal din po yung pamamasyal in terms of kagandahan ng weather, no? But at the same time, magiging mainit din po at maalinsangan. So make sure na from 10 a.m. to 4 p.m. nga is make sure na nasa loob lamang tayo ng ating bahay kung wala naman tayong importanteng gagawin, no? Pero kung hindi maiwasan, make sure na meron tayong light colored clothing or komportableng damit po para iwas din sa pagkahilo na maring mauwi po sa heat stroke. Temperatura natin sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, ganyan din dito sa may Iloilo. Habang sa may Tacloban, maglalaro from 25 or 26 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy din po ang bahagyang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao from Friday up until Sunday. And we're seeing na meron pa rin mga localized thunderstorms or mga pulupulong pagkidlat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang sa early evening. Metro Davao, posibleng umakyat pa sa 35 degrees ang temperatura sa tanghali, habang sa may Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Itinaas ng Pag-asa ang El Nino Alert kung saan mataas na po ang tsansa na magkaroon tayo ng El Nino phenomenon po either sa buwan ng Hunyo, Hulyo or Agosto for 2026 at maaari itong magtagal hanggang sa first quarter of 2027. As a primer, ang El Nino phenomenon po ay nagaganap kapag meron tayong mainit na Central Pacific Ocean kumpara sa normal nitong temperatura. And as a result, kapag mas mainit ang Central Pacific Ocean, may tendency na mas lumalamig naman kumpara sa normal itong Western Pacific Ocean kung saan malapit ang bansang Pilipinas. Yung warmer Central Pacific, nagre-result po siya sa mas maraming clouds dito po sa may Central Pacific Ocean. At kapag mas maraming clouds, may tendency na mas maraming mga pag-ulan po dyan sa parte na yan ng Central Pacific Ocean. On the other hand, dito naman sa may Western Pacific Ocean, kung nasaan po ang bansang Pilipinas, may tendency na kapag mas malamig ang temperatura dito, mas kakaunti yung mga clouds na nabubuo. At kapag mas kakaunti yung clouds, mas kakaunti rin yung mga ulan na ating mararanasan. Ilan sa mga characteristics po ng El Nino is that ito po ay nagtatagal ng 8 buwan hanggang sa loob ng up to 1 year po, no? At ito ay nangyayari every 2 to 7 years at pinakamalakas ito every 10 to 15 years. Sa Philippine climate naman, ilan sa mga epekto po ng El Nino, tulad nung nabanggit natin kanina, mas kakaunti yung mga clouds na nabubuo and as a result, bukod doon sa kakaunti mga pag-ulan, mas mainit din po yung ating mararamdaman na air temperature. On the other hand, meron din po tayong shorter wet season at longer dry season kapag meron tayong malakas na El Nino phenomenon. At panghuli, mas kakaunti din po yung mga bagyo na pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility kapag meron tayong El Nino. However, dahil nga mainit yung Central Pacific Ocean, may tendency yung mga nabubuo doon ng mga low pressure area or mga mahihinang bagyo. Pagdating dito sa Pilipinas, mas lumalakas po or nangangalap pa ito ng enerhiya at minsan ay umaabot ng typhoon or super typhoon category. Lagi po magantabay sa ating updates regarding sa paparating na El Nino phenomenon.